Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ang mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado po mapagkukunan ng aral, kaalaman, pamamaraan at diskarte na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na po at magtatrabaho na dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat ng mga OFW sa anumang parte ng mundo, dito po sa may Saudi Arabia, Jeddah, Dammam, Riyadh, Al-Kubar, at sa lahat po ng ating mga kakayod sa North America, Europe, South America, Asia, Singapore area, Hong Kong, sa may Australia, sa Africa, at sa lahat ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy na sumusubaybay, sumusuporta at nanonood po sa ating bawat vlog. Mga kakayod, pag-uusapan lang natin ngayon yung mga activities at mga ginagawang worship ng mga Pilipino dito sa Saudi Arabia, sa mga iba't ibang lugar, mga iba't ibang kabahayan, lalo na po sa panahon ng Friday, which is karamihan ng mga OFW dito, professionals, skilled worker, at kahit ano pang trabaho ay nagkakaroon po ng day off sa araw ng Biyernes. Dahil ang Friday po dito sa Middle East, dito po sa Saudi, yun po yung pinaka-weekend para sa kanila. Mga kakayod, pag-uusapan natin itong mga pagsamba, mga worshiping ng mga iba't ibang Christian denomination dito sa Saudi Arabia na involved po yung mga Pilipino na ginagawa nila sa mga tagong lugar at sa mga kabahayan ng mga worship leaders ng iba't ibang Christian denomination para po magkaroon ng kamalayan, kaalaman, at magiging magkaroon din ng mga precautionary advancement yung mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na papunta na po dito sa ibang bansa, lalo na po dito sa may Saudi Arabia. Mga kakayod, sa kaalaman po ng mga papaalis na OFW na papunta dito sa Saudi, ang pagkaroon po talaga ng mga patagong worship activities in any Christian denominations na nandito sa Saudi Arabia ay bawal po talaga sa kanilang batas at saka sa kanilang paniniwalang Islam, dahil Islam lang yung gisnan at kinikilala nilang relihiyon na dapat sambahin at i-practice dito sa Saudi Arabia. Kaya pag nahuli po kayo na sumasamba at nagkakaroon ng worship activities ng Christian denominations dito po sa Saudi Arabia, ay magkaroon po kayo ng kaso na most probably makulong po kayo, at worst case scenario, ma-deport po kayo pa uwi ng Pilipinas na walang dala. Kung ano lang yung suot nyo, yun lang din yung magiging outfit nyo hanggang sa makarating kayo dun sa Pilipinas. Mga kakayod, hindi po tayo against sa ganyan mga activities dahil isa po tayong devoted Christian. Naniniwala po tayo na si Jesus yung anak ng Diyos at saka yung Ama yung makapangyarihan at gumawa po sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. But kailangan natin na sundin yung kanilang customs and traditions, yung religion nila dito sa Saudi, at kailangan natin pangalagaan yung security at kaligtasan po ng ating sarili habang nandito tayo sa ibang bansa na iba yung kanilang paniniwala at kanilang mga kinagisnang pangrelihiyon na mga ginagawa. Mga kakayod, alam natin na
pre-departure orientation seminar na papag-usapan yung mga ganitong mga bawal na ipamulat yung ganitong mga customs, religion at sa practices ng Saudi na pupuntahan karamihan ng mga OFW lalo na sa mga skilled worker. Pero ginagawa pa rin natin tong video na to dahil hindi naman po lahat ng nagpipidos ay naging seryoso at saka naging observant talaga doon sa ginagawa nilang seminar. Mga kakayod, sa lahat po ng OFW na nandito po sa Saudi na members po ng kahit anong Christian denomination, maganda po yung ginagawa niyo dahil para naman po yan sa ating spiritual at saka social and emotional development po bilang mga manggagawa dito sa Saudi Arabia. Pero advice lang po, hindi po tayo nangingialam na minsan isaalang-alang nyo rin yung kanya-kanyang sariling kaligtasan para na rin hindi tayo mapauwi ng wala sa oras at matupad natin yung mga pangarap natin na binubuo dito sa Saudi para po sa ating mga pamilya dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, kung isa ka pong baguhang OFW na nandito na sa Saudi Arabia at may nagkukumbinsi sa iyo na sumama sa isang denomination na Kristiyano at magkakaroon kayo ng patago na pagtitipon-tipon at pagdasal, nasa sayo na yung mga kakayod kung ano yung magiging desisyon mo, kung sasama ka sa kanila or ikaw na mismo na lang magdasal sa sarili mo ng pribado kahit doon na lang sa kwarto mo. Basta ang iyong kaligtasan, iyong pangarap at iyong personal choice yung dapat masunod, na hindi ka pwedeng madiktahan ng ibang tao o di kaya mapilitan lang dahil sa utang na loob mo sa isang tao na member ng isang religious group dito po sa may Saudi Arabia. Mga kakayod, kung meron ka pong maidagdag, masabi at ma-share po na kaalaman sa ating pinag-uusapan ngayon, please comment naman po sa baba para magkaroon tayong lahat ng bagong kaalaman, lalo na po yung ating mga kakayod na bagong OFW nakakarating lang dito sa Saudi Arabia at sa ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na natanggap na at paalis na papunta po dito sa ibang bansa. Mga kakayod, kung bago ka man po sa ating channel, please like, subscribe at hit the notification bell para lagi ka pong nauuna sa mga bagong videos na i-upload natin. Mga kakayod, way before the first OFW here in Saudi Arabia, meron na talaga yung mga Filipino religious groups at activities na nangyayari dito dahil likas na po sa ating mga Pilipino na maka-Diyos, dedicated po sa ating relihiyon. At yung hangad lang po natin is yung companionship, pakikisama ng bawat Pilipino po dito, lalo na po sa panahon ng day off ng Friday, dahil po sa minsan lungkot na nag-iisa lang tayo dito, para na rin mailabas yung stress natin sa trabaho, sa pamilya at saka sa sarili, at para na rin magkaroon ng mga bagong kaibigan na natagpuan po dito sa Saudi Arabia. Mga kakayod, isa po yan sa magandang outcome sa pagsali ng mga religious group dito na pang-Kristiyano sa Saudi. Pero lagi talaga nating isaalang-alang na bisita lang tayo dito sa bansa na to, nabigyan lang tayo ng opportunity na makapagtrabaho at makatulong sa kanilang pang-araw-araw na mga routine at development ng kanilang bansa. Pero kailangan pa rin nating sumunod kung ano man yung mga batas nila, yung mga practices nila, at kailangan din natin i-secure yung ating kaligtasan para makauwi tayo sa ating pamilya pagkatapos ng ating kontrata na buo, walang problema, at natupad po yung ating mga pangarap para sa kanila. Mga kakayod,
sa lahat po ng mga leaders, lalo na po sa mga Pilipino na mga organizer, mga preacher na nandito po sa Saudi Arabia. Salamat po sa pagpapalaganap at pag-continue ng ating paniniwalang Kristiyano kahit nandito tayo sa bansa na we are minority on our faith, but please secure its security, safety, and huwag po tayong maging makasarili, lalo na po sa mga contributions na ibigay ng ating mga kagrupo every sessions or every ministry activities. At lagi po nating isaalang-alang yung mga pangarap na hindi maudlot at sabay-sabay po tayong uuwi ng Pilipinas na masaya at matupad po yung ating mga target para sa pamilya at makatulong sa bansang Pilipinas through economical aspect, at wala pong makulong at walang maparusahan dahil lang sa ating paniniwala dito sa bansang ating pansamantalang tinitirhan. Mga kakayod, alam natin na hindi ito mahinto yung pag-practice ng ating faith dito sa bansa na hindi pa nila masyadong lubos na tanggap yung ating paniniwala dahil sa lungat sa kanilang kinagisna na relihiyon. Pero pagdasal na lang natin na darating yung araw na maging bukas yung bansang Saudi Arabia sa lahat ng paniniwala at meron na tayong kalayaan na ihayag yung ating paniniwala na wala tayong pangamba na mahuli at saka mahalabag yung kanilang mga batas na kanila ring iniingatan at preserve, lalo na sa kanilang mga tradisyonal na paniniwala. Mga kakayon, mag-ingat tayong lahat. Ipagdasal natin yung ating kaligtasan, i-practice yung ating paniniwala sa safety na pamamaraan, kahit sa personal na lang na pagkikipagrelasyon sa Diyos, dahil wala naman po talagang relihiyon o sekta na makapagligtas sa iyong sarili, kundi ikaw lang mismo, dahil alam mo kung ano yung relasyon mo, paniniwala at pakikipag tugon sa mga utos ng Diyos, lalo na yung sa magagandang pakikipagkapwa at paggawa ng tama sa iyong sarili at sa bawat tao na iyong ikakasalamuha habang nandito ka nagtatrabaho sa ibang bansa. Pagiging totoo at faithful sa iyong pamilya na iniwan sa Pilipinas, at pagiging mapagmahal sa mga tao na mga lokal na iyong pinagsiserbihan dito, pati na rin sa iyong mga amo. Mga kakayod, ang buhay po ng OFW ay bawat minuto, bawat panahon, ang Diyos dapat ang iyong inuuna, pagdadasal, paniniwala, at kinukuhaan ng katatagan ng loob, lalo na sa panahon ng mga kagipitan at problema. Isa na rin ang ating pamilya na nagbibigay sa atin ng lakas. Lahat po tayo ay magdasal para po sa katuparan ng ating mga pangarap na binubuo dito sa iba't ibang bansa sa mundo, para pag-uwi natin sa Pilipinas, makamtan natin to, madala at maramdaman po ng ating bawat pamilya. God bless us all. Maraming salamat po.